Magandang hapon, Pilipinas. Live tayo mula sa Pag-asa DOST at narito na ang latest sa lagay ng panahon sa mga oras na ito. Kapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Henry. Kanina pa yung alas 7 ng umaga. Ito ay may international name na Matmo. At yan po ay nagmula sa USA na ang ibig sabihin ay heavy rains o sa Tagalog ay malakas na pag-ulan. As of 10 a.m. namataan po itong bagyong si Henry sa layo po yung 880 kilometers. Silangan po yan ng Giwan, Eastern Samar. May dala po itong maximum sustained winds of 65 kilometers per hour habang may gustiness o yung pagbugso po ng hangin na umaabot naman ng 80 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong gumagalaw sa gitna yan ng north at northwest sa bilis na 7 kilometers per hour. Wala pa naman po itong direktang epekto si Bagyong Henry dito po yan sa ating bansa sa ngayon, pero hindi pa rin po inaalis ang tsansa na lumakas pa ito habang nandito pa po yan sa karagatan. Dagdag pa ng Pag-asa ang projection ng posibleng magiging track nito ay mula po ngayong July ng umaga ay nakikita pong nasa layong 970 kilometers east ng Borongan, Eastern Samar itong si Bagyong Henry. Sa linggo July 20, asahan naman pong gagalaw ito at makikita sa layong 1,000 kilometers. Silangang bahagi naman po yan ng Camarines Norte. At habang sa Lunes naman po, July 21, ay maaari naman pong ito makita sa layong 700 kilometers. Silangan naman po yan ng Calayan. Kung mapapansin nyo dito po sa track na inilabas po ng Pag-asa, ay halos nakikita po nating hindi natatama or mas lesser po yung tsansa na tumama pa ito sa kalupaan. Paliwanag ni Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio, dalawa lang naman ang palaging aasahan natin na magiging track ng bagyo. Una, kung ito po yata tama sa kalupaan, iyan ay palaging dito po sa bandang Luzon area lamang. At ito ay gaya na lamang po ng dinanas natin noong Typhoon Glenda nito pong nakalipas na mga araw. Ang ikalawang track naman po ay gaya nitong kaso ni Bagyong Henry, Asahang gagalaw pa ito northwest pero mananatiling nandito pa yan sa karagatan. At kung ating babalikan ito pong Bagyong Henry, ang ikawalong bagyo na pumasok po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility para po yan sa taong ito. At para naman po sa ating lagay ng panahon ngayong araw, makakaranas pa rin po ng mga occasional rains. Dito po yan sa Metro Manila, kasama din po dyan ang Central Luzon, Calabarzon, pati na rin po ang probinsya ng Mindoro, maging ang probinsya ng Palawan. At iyang mga pagulan na yan ay dulot pa rin po ng napalakas na hanging habagat na patuloy pa rin po hinahatak itong southwest monsoon natin ng Typhoon Glenda na nandito naman po yan sa bandang timog ng Japan. Pero dito po sa natitirang bahagi ng ating bansa ay makakaranas lamang kayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Mga kababayan, dahil po sa hanging habagat ay nakakaranas tayo ng mga pag-ulan, hindi lamang ngayon, pati na rin po yan kahapon. So alamin natin sa mga lugar kaya naitala ang mga pinakamatataas na pag-ulan kahapon. Narito po ang ilang mga datos na nakuha natin mula sa Pag-asa. Sa Iba, Zambales, naitala po ang ating highest amount of rain at yan po ay may sukat na 38.4 millimeters. Naitalang may pinakamataas na pag-ulan kahapon ay dyan po yan sa Subic Bay, Zambales na may sukat naman po ang pag-ulan na 33.6 millimeters. Samantala, ang third po sa ating highest rainfall ay may sukat naman po na 19 millimeters at yan po ay nakuha mula po yan sa Basco, Batanes. Mga kababayan, ayon po sa Pag-asa, asahan pa rin natin ang mga pag-ulan sa buong maghapon kaya patuloy po na magdala ng payong para hindi mabasa ng mga occasional rains. At para po sa mga may balak maglakbay by sea, or pati naman po sa ating mga mangingisda ay naglabas po ng gale warning ang Pag-asa. Ibig sabihin nito ay magiging maalon hanggang sa napakaalon po ng ating karagatan at partikular po yan dito sa kanlurang bahagi po yan ng buong Luzon. Tataas po ang alon ng 3.4 to 4.5 meters at may hangin din po dito lalakas ng 28 to 34 knots. Kaya pinapayuhan po ang mga mandaragat na may maliliit na sasakyan pandagat na huwag munang pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil maaari po maging ang sea condition para sa inyo. At iyan muna ang latest mula sa Pag-asa. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Maaaring bisitahin ang aming website and other social media accounts. At ako po ang nakasama ninyo ngayon ang inyong weather darling na si Aubrey Nair na nagsasabing kahit anong panahon, may pag-asang bumangon. Magandang hapon.